Umalis ka dun sa paupahan, yung gintong relo, naiwan doon sa kwarto. Sa kwarto, sir. Nang wala ka. Opo. Bumalik ka dun sa paupahang kwarto, nalaman mo nawawala na yung relo. Opo. Sino po ang kumuha? Wala pong ibang pumasok doon. Kung At hindi? nagkakalkal, kundi si Christopher Ramirez Yung may-ari. po. Opo. Hindi na po. Sa kasunduan na yon, parang inamin mo na meron ka talagang nawalang gamit. Hindi na po ako hininga ng panig ng barangay. Dinikdik na po ako ng barangay. So, ibig sabihin, sir, pwersahan kang pinapirma dyan sa kasunduan? Yung po ba ibig yung sabihin? Sa sobrang takot ko po. Inutukan kayo ng patalim, ng barel, para pumirma. May ganun po ba nangyari? Hindi naman po. So, anong klaseng pananakot ang ginawa sa'yo? Kasi ang binibintang po sa akin ni Jonathan, nakaw. Ang akala ko, pag ganun kasi, makukulong na po ako agad. Kung wala ka namang ninakaw, bakit ka makukulong? Kung papalit ni Jonathan Amaro yung gusto niya na magbabayad ako ng 50,000, nasa sa kanya po. Bakit nasa sa kanya? Ikaw yung pumirma eh. Matanong lang kita, ano ba talaga kung pinaninindigan mo na wala ka talagang pagkakamali at inosente ka, bakit ngayon parang hinahayaan mo lang kung ano man mangyari, okay na? Sabi ko nga kay Jonathan, mag-file po siya ng kaso, sasagutin ko na lang po sa korte. Bakit magpo-file ng kaso, pahihirapan mo pa yung taon? Christopher, narinig mo ba yung sinasabi mo? Ang binibintang mo kanina, no, yung sinasabing asawa ni Jonathan, pero stroke yung tao na to at siya pa magnanakaw ng gamit ni Jonathan? Ang ni Kagawa Jen, hindi naman daw po yan stroke, na-overdose daw yan sa shabu. Wow! So kung may sinasabi kang ganyan, bossing, medyo hinay-hinay lang tayo. Kung kailan nabubutasan namin yung storya mo, biglang mamaya pa iba-iba na naman yung sinasabi mo. Yung pong relo na yon, napulot ko po sa Kalakal. Ngayon, may nakasalubong ginto pilak. Nagtanong sa akin, baka may coins o ginto pilak. Oo. Sabi ko, may relo ako dito. Pina-check nyo. Kuskus po siya. Sinabi sa akin, bilhin ko na to. Magkano niya raw po gustong bilhin? Sabi sa akin, bibili niya ng 80,000. 80,000. Pero hindi kayo pumayag kasi ang sabi nyo nga, parang baka hanapin ng totoong may-ari. Opo, Kaya sir. ang ginawa po ninyo ay itinago. Tinago po ko doon sa bahay. Doon sa inuupahan yung kwarto. Opo. Umalis ka doon sa paupahan, yung gintong relo, naiwan doon sa kwarto. Sa kwarto, sir. Nang wala ka. Opo. Okay. Ngayon, Ano tumawag nangyari? po ang Christopher, yung may-ari po ng inuupahan. Ah, okay. Wala ka pala dito, sabi ko. Ipinadla ko niya yung kwarto ng mga bata. Pasalamat ako. Pre, maraming salamat kasi naandyan yung pinasearch ko sa yung relo. na Alam niya ginto. po na may gintong relo doon sa kwarto niya. Opo. Paano niya po nalaman? Sinabi ko po na andyan, pre, yung pinasearch ko relo. sa yung relo. So pinagkakatiwalaan niyo po talaga ito? Opo, kasi kaibigan ko po yan. Bumalik ka dun sa paupahang kwarto, nalaman mo nawawala na yung relo. Opo. Sino po ang kumuha? Wala pong ibang pumasok doon. Kung At hindi? nagkakalkal, kundi si Christopher Ramirez Yung may-ari. po. Opo. Narinig ko kanina, walang paalam daw kasi na parang inilabas yung mga gamit mo. Opo, Bakit sir. po inilabas ng may-ari yung mga gamit mo? Yan ba dahil di ka nakakabayad ng Opo, upa? sir. Opo, sir. Nilabas niya. Linlabas niya. Yan. Marami po akong testigo doon. Ang hinala nyo, si Christopher, yung kumbaga kumuha ng relo. Ayun Ito po po talaga. ba inamin niya or nagkaroon ba kayo ng harapan sa barangay? Nagkaroon po kami ng pagharap Ano pong sa sabi barangay. niya? Tinanong siya ng hipi ng barangay. Ikaw ba talaga pumasok at ikaw bang kumuha? Nag-iiyak na po siya at naglululuhod ho sa akin. bakit? Patawarin ko siya dahil sa ano. So yun na yung time na pag-amin niya, Opo. kaya siya umiiyak. Ang naging problema dito, bilang kabayaran sa utang, yun nga, yung relo, di ba? Opo. Isinanla sa'yo yung kwarto ni Christopher, yung paupahan. Opo. Magkano po? Bali, yung 80,000 na presyo Oo. ng ginto pilak, nagtawad po siya Tumawad, magkano na lang? ng 50,000 na lang. Gawa siya ng kasulatan. Kasulatan ganon. sa barangay. Opo. Kumbaga, yung kwarto niya, siya yung may-ari, sa'yo na muna, Opo. isasanla. Sanla, Sa dyan. halagang 50,000, kailangan matubos niya ng ano yun, di ba? Ng Opo, 50,000. Pag Pero ano natapos nangyari? yan, nadiscover ko, tutubusin na pala ng may-ari na nagsanla din sa kanya ng kwarto na yon. Hindi talaga si Christopher yung totoong may-ari ng bahay. Opo, sir. Kausapin na natin ngayon itong inireklamong landlord na si Christopher Ramirez. Magandang umaga po sa inyo, Christopher. Sir, magandang umaga rin po. Pumunta po ako ng umaga, nandun naman po yung asawa niya. Sabi ko, papadla ko na itong pinto, di naman kayo nakakabayad. Tapos tinawagan ko rin naman po si Jonathan, nagpasalamat naman po. Tapos po nung hapon, tama po ba na ipatawag ako ni Kagawa Jane Sibilia?
doon sa kanilang bahay niya ako pinapunta. Kinausap ako para sabihin, pakiusapan ako para sabihin na bigyan ko sila ng palugit, itatamang proseso yan. Sabi ko, sige, pagbibigyan ko. Sabi niya kasi nung araw na yon, pagbigyan mo lang ako ng katapusan. Pumayag naman po ako. Ang sabi ko naman ngayon, nung September 17, pumunta naman ako doon, sinira naman ang asawa ni Jonathan yung kwarto at saka ang mga gamit, nagsikalat na sa labas. Bakit mo nilak yung sinasabing lugar tapos kasama lahat ng mga gamit nila? Hindi po. Ang nangyari po noon, binigyan ko siya ng palugit hanggang katapusan. Umiyak pa daw kayo sa barangay kasi inamin nyo raw po na nawala nyo yung relo. Totoo po ba yun? Instead na 80,000 yung babayaran ninyo, 50,000 na lang. At ang naging collateral, kumbaga, isasanla nyo na lang yung kwarto. Ibig sabihin, Hindi na po. sa kasunduan na yon, parang inamin mo na meron ka talagang nawalang gamit. Hindi na po ako binigyan ng panig ng barangay. Dinikdik na po ako ng barangay. So, ibig sabihin, sir, pwersahan kang pinapirma dyan sa kasunduan. Yung po ba ibig nyo sabihin? Sa sobrang takot ko po. Tinutukan kayo ng patalim, ng barel para pumirma. May ganun po ba nangyari? Hindi naman po. So anong klaseng pananakot ang ginawa sa'yo? Kasi ang binibintang po sa akin ni Jonathan, nakaw. Ang akala ko, pag ganun kasi, makukulong na po ako agad. Kung wala ka namang ninakaw, bakit ka makukulong? Wala naman po sir akong kinuha kahit ano. At saka hindi naman po ako totoong naglabas ng gamit na yan. Siya po talaga mismo, sir, ang naglabas ng lahat ng gamit po. Sino ang nagsabi sa'yo ng kwento Ang na yan? Edwin po, yung kasama niya, siya daw po ang nagkakakalkal doon, naglalabas, isako mo yan, itapon yan, isako. Yung mga pwede niyang pakinabangan, lagay sa sako at inuwi. Yung pag-amin sa nawawalang relo at saka alahas. Totoo ba daw na dinidikdik siya ng barangay? Kasi tinatanggi niya ngayon, Jonathan. Paano man sir, didikdik siya. Lumuhod pa nga sa Sinabihan pa po siya. Bukas niyo na pag-usapan niya nang sa ganon, malinaw ang pag-iisip niyong dalawa. Okay. Tama. Ikaw ba niya lasing? Sabi niya po, hindi. Hindi po ako lasing. Ang sabi niya, ngayon na lang po para isang estresan. Naggawa po siya ng sulit kamay nung yung nasa dala ko dito. Yun Kusang namin. pag-amin niya po, nababayaran niya. Yun na nga yung sinasabi namin, Christopher, kasi originally 80,000. Umano ka pa ng 50,000. So, ano ba talaga? Umaamin ka o ano? Ang ginawa po kasi ng kagawad din, nung araw na yun, pinagsisigawan po nila ako sa barangay. Kausapin muna natin ngayon ng barangay, dyan ka muna, no? Mag-kausapin natin yung si EXO, ang barangay Damayan Lagi, na si Rogel Altabano on the line ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Dinulog po sa amin yan na nakausap po ni Kagawad Jen. Saka po nila, dinala po sa amin yan. Nag-usap na po sila nila Kagawad. Tapos, nagpa-blatter po si Mr. Jonathan po. Tinanong naman namin po yung Jonathan. Tapos, nagkaroon po sila ng kasunduan po sa barangay. Nababayaran niya po. Ibig sabihin po, inaamin niya. Sinasabi niya na pressure daw siya ng barangay, sinisigawan daw siya, kaya napilitan lang daw siya magsulat sa papel. Anong masasagot niyo dyan, EXO? Sabi po namin, pwede yung pagpabukas na po natin, baka nakainom ka, nakaload pa po siya. Sabi po niya, hindi, ngayon na, parang isang stress lang po, sabi niya. Sabi ni Christopher daw na pakiramdam niya kasi kukulong na daw siya. Pag-uusap lang po yan eh. Para po siya nang natatas, pinag-ano pa niya yung mga pangalan po namin. Ano niya, ano rin po niya kami sa DILG. Siya mismo yung nagsasalita ng ganon. Ngayon naman sir, nagkaroon ng sulat daw. Sino ang nagsulat nitong papel na to? Si Christopher po. Yung sinasabi niyang isinulat ko, idinikta yun ng desk nila na si Quinones, na hindi ko naman alam kung anong isusulat ko tungkol doon. Hindi mo alam kung ano yung susulat mo, pero napaka-specific yung mga bagay na Tagalog sinulat yun. mo. Tagalog yan. Maiintindihan mo yan. Isinanla ko yung kwarto sa halagang 50,000 bilang kabayaran. Kaya po nung nalaman po namin, naano ko po, na masamasan ako dito sa aking trabaho, isinangguni ko po kung bakit yan, gano'n ang nangyari po. Christopher, isa lang ang kwento nitong complainant at saka Tsaka ng si barangay. barangay. Ikaw lang naiiba. Opo. Opo. Hindi naman po ako taga doon eh. Kasi pinaganoon po mama. Hindi, kung hindi mo gusto yung pinapasulat, wag mong isulat. Kung hindi mo gusto yung usapan, wag mong pirmahan. Naman po mama ko napapabarangay kahit minsan eh. Kaya naipit talaga
nagkamama ko at saka na ano eh. O ngayon, anong plano mo? Ayaw mong panindigan tong pinirmahan mo? Kung papalit ni Jonathan Amaro yung gusto niya na magbabayad ako ng 50,000, nasa sa kanya po. Bakit nasa sa kanya? Ikaw yung pumirma eh. Christopher, mag-decide ka sa sarili mo. Huwag mo Alright, ibigay sa complainant. Ganito. Ano bang gusto mo mangyari? Ano pong dapat gawin po? Yun ang gusto kong mangyari. Inamin mo sa barangay na meron kang pagkakamali. Ngayon, parang paiba-iba yung storya mo. Tapos sabi mo, bahala na si Jonathan kung pababayarin ka. Matanong lang kita, ano ba talaga? Kung pinaninindigan mo na wala ka talagang pagkakamali at inosente ka, bakit ngayon parang hinahayaan mo lang kung ano man mangyari, okay na? Sabi ko nga kay Jonathan, mag-file po siya ng kaso, sasagutin ko na lang po sa korte. Bakit magpa-file ng kaso, pahihirapan mo pa yung tao? Christopher, narinig mo ba yung sinasabi mo? Ang binibintang mo kanina, no? Yung sinasabing asawa ni Jonathan, pero stroke yung tao na to at siya pa magnanakaw ng gamit ni Jonathan? Ni Kagawad din, hindi naman daw po yan stroke, na-overdose daw yan sa shabu. Wow! So kung may sinasabi kang ganyan, bossing, medyo hinay-hinay lang tayo. Kung kailan nabubutasan namin yung storya mo, bilang mamaya, paiba-iba na naman yung sinasabi mo. Makakausap natin sa kabilang linya, itong si Kagawad Jean Salvila. Ito yung kanina pa niya binabanggit, Sir Carl. Barangay Damayang Lagi. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, good morning, good morning. Ayan na, may issue na pinadlock yung kwarto, although hindi ko naman nakita na pinalabas yung mga gamit. Si Christopher daw ang nagpalabas ng gamit. Kaya nga sabi ko, hindi tama yon. Dapat yon pag ipinalalak yung bahay, ini-inventaryo yon. So, tumatawag ng tanod o barangay official para kung ano yung nasa loob noon, wala kang pananagutan kung may mawala. Nakikiusap ako sa'yo, binigyan mo ako ng katapusan, pero bakit pinadlock? Tumawag sa akin yung kapitbahay na may nagkiklaim na daw si Jonathan Amaro ng may nawawalang gamit. Kaya sabi ko, para po legal tayo, idulog natin sa barangay para ma-blatter. Yun po yung sabi ko. Tinanong ko pa nga siya, sir, bakit namumula ka? Lasing ka ba? Tapos sabi ko, pagpabukas na natin yan kasi baka nakainom to. Tapos sabi niya, hindi ako lasing. Pagod lang ako, galing ako sa trabaho. Totoo ba yung sinasabing pag-pressure dun kay Christopher na magsulat dun sa papel? Sa bunganga mismo ni Jonathan, lumuluhod pa siya. Sabi niya, patawarin mo na ako. Sabi niya, gano'n, hindi ko naman nakalain na gano'n na kung ano man yung mga nagawa ko. Sabi ko sa kanya, hindi ka pinaluluhod dyan. Ang amin lang, magkasundo kayo kung ano yung dapat at yun ang iba-blatter. Yun po. Alright, so mukhang wala naman talagang pag-pressure. Pare-pares naman, Sir Jonathan, kayo Kagawad at si Exo. Christopher, ano masasabi mo? Pare-parehas sila ng storya. Nungalig po yan ang Kagawad na yan. Ang sabi niya, hindi niya alam na napadlock. September 12, nakiusap si Kagawad sa iyo na bigyan ng palugit na hanggang katapusan. Tama ba? Apo. Bakit mo pinadlock yung pinto? Nakapadlock na po yun ng umaga pa lang. Sino nagpadlock? Ako po. Ang sabi ni Kagawad na bigyan mo ng palugit na lang, nakiusap si Kagawad na hanggang katapusan. Tama ba? Tama po. Opo, sir. Alright. Ang tatanungin ko muna, bakit mo pa rin tinuloy yung pagpapadlock doon sa pinto? Na yun, nakapadlock na po yun. Yung isang kwarto. Hindi mo ba kaya balikan at buksan yung pinto? Hindi ko na po, sir, nabuksan kasi may duty rin po, sir, ako nung tinawag po ako nila eh. Nasa trabaho rin ako. Pinapuntahan pa nga ako sa kanya. Ang dami mo naman palusot, hindi ko maintindihan sa'yo. Ang pinag-uusapan ni Kagawad dito, yung kung ano man yung tinitirhan nila, hindi dapat gagalawin para bigyan ng hanggang katapusan. Christopher, makinig ka. Kanina tigas ng bumbunan mo. Nagigigil na ako sa'yo eh. Kinakausap kita na maayos, sat-sat ka ng sat-sat. So ano ba talaga? Makikinig ka ba? Kasi asal mo pa lang ngayon sa ere, nag-uusap tayo ngayon. Malumanay ako nakipag-usap na maayos. Ikaw naman daldal ng daldal, parang hindi ko maintindihan. Parang guilty ka talaga na may kinuha ka dyan. Apo, pasensya na po. Hindi ko po nabibigla po ako eh. Paano ka nabibigla? Nakainom ka ata eh. Hindi po, naka-duty po ako. Halos. Alright, sige ganito Christopher. Tanungin ko, ano ba yung kondisyon nitong asawa ni Sir Jonathan? Yung babae na stroke, mula sa school nung anak, pabalik ng bahay, naglakad. Nung nadaanan ko yan, isinangguni sa akin ng mga kapitbahay na Kagawad, ngumingiwi na to, tapos ano na yung kaliwang kanang kamay niya.
Kaya sabi kong ganon, ipatakbo na natin to sa ospital. Possible stroke to. Totoo po bang at na-diagnose siya ng ospital na meron po siyang stroke? Yes. Diagnose siya. Kasi ma'am, itong kabilang panig, ginakusahan na nasobrahan daw sa certain substance, na illegal na substance, which I don't want to name. Walang ganon, sir. Natanong ko lang naman kagawad, no, just to check on the condition ng asawa, kung kakayanin ba niya buksan yung sinasabing lugar. So, actually, sir, nung time na nilabas yung mga gamit nila, yung mismong nakasaksi nagsabi sa akin na kagawad, may kinuha si Christopher na isang sakong construction na equipment, sabi niya ganon. Sinabi isang sako, sinakay sa bike niya, umalis. Tapos in a few minutes or a few hour, bumalik na naman daw tong Jonathan, may kinuha at may Santo Niño. Actually, sir, after nung nag-blatter siya sa barangay, sabi din ng mga kapitbahay doon, isinauli daw niya yung Santo Niño. alright, sige. So may mga witness. So may mga pagkuha talaga itong si Christopher kasi dinideny niya na pumasok daw siya sa loob eh. May hinakot ka talaga, Christopher, tama? Wala po akong... May mga witness naman na kapitbahay, yung mismong barangay din na nagsasabi. So sino ba yung nagsasabi ng totoo dito? Maraming tao versus ikaw lang. Sir Jonathan, ano bang sa tingin mo nangyari? Grabe, dami nga pong kasalingalingan yung pagdating sa barangay na nung maglupong na kami, sir. Kasi naglupong kami. Makakausap natin sa kabilang linya itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer, para lang alamin kung ano ang panig niya tungkol dito sa nangyari. Magandang umaga si Attorney Batas. Umaga po sa bayan ng Pilipino. Narito sa Ibabay Tagmon ni Ben Tulfo. Sumasangayon po ako. Pero isa lang po issue rito. Yung pong pagkakawala nung sinasabing gintong relo. Tama. Diyan po actually iikot lahat ng yan. Dito po kailangang magkaroon ng kalutasan. Tungkol po doon sa walang ibang pumasok, merong nanguha ng mga gamit, itinapon sa labas at kung ano-ano pa. Yun po ang susi ng lahat ng ito. At ngayon nga, nagkakaroon po ng pagtanggi, nagkakaroon ng mga ganitong kung ano-anong versyon ng pangyayari. Abay, sa ilalim po ng batas, tama po kayo, hindi po pwedeng mamayani ang pagtanggi ng isang tao na sangkot sa usapin sa harap ng deklarasyon ng maraming testigong nakasaksi, kumuha ng gamit sa loob, itinapon sa loob, may mga kapitbahay na nakasaksi at yun mismong may-ari nagsabi na wala yung mga gamit niya sa loob. Hindi po pwedeng itanggihan. Sa mga kasong sibil, meron preponderance of evidence. Sa dami po ng mga tumestigo, iisa ang deklarasyon, pare-pareho ang sinasabi, bagamat hindi naman nagkaroon ng practice para magsinungaling o di kaya magsabi ng isang versyon, katanggap-tanggap po ang sinasabi ng iba't ibang tao at yun ang pangyayari rito. Yan naman ang pagtanggi. Nung nasasabihan dito na siyang kumuha, hindi po yan mamamayani sa ating mga hukuman. Pangalawa, yung pong tinatawag nating proof beyond reasonable doubt. Ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt, hindi naman po yung nakita mismo na kinuha. Ginoong Carl Tulfo, meron po tayo ng tinatawag na circumstantial evidence. Yung po bang pagtatagpi-tagpi ng mga pangyayari na bagamat mukhang lumilitaw na walang kaugnayan sa isa't isa, abay, nagpapakita na merong naganap na krimen. Halimbawa, meron po talagang nakitang gold watch. Hindi po yan may tatanggi sapagkat ipinasuri sa platero. Wala mang dokumento, abay talaga naman pong makikita na nating merong ganito. Pangalawa, itinago sa loob ng tahanan. Pangatlo, nawala doon sa pinagtaguan. Pang-apat, nawala kasi itinapon yung mga gamit sa labas. In other words, there is a chain of events forming a chain of evidence that would be circumstantial in proving the guilt ng isang tao na mas malaki ang kinalaman sa pagkakawala ng gamit na hindi na makita. So, chain of evidence. Dito po sa tinatawag nating circumstantial evidence, nagtuturo po doon sa nagtapon ng mga gamit. Ngayon naman, attorney, no? And also, lumuluhod pa nga daw at nangihingi pa ng sorry sa barangay. So, ano masasabi mo dyan, attorney? Marami din witnesses aside from the barangay. Even Sir Jonathan can attest to that. Talaga naman po yung konsensya, hindi may tatago, inaamin talaga. Kasi kung wala po talagang kinuha, walang kasalanan, hindi po yan pipirma ng ganyang dokumento o ng ganyang kasunduan. Malinaw na malinaw doon po sa pagtatagpi-tagpi ng mga pangyayari na bumubuo ng tinatawag na circumstantial evidence, ay inaamin po tinatanggap ang pagkakasala sa pagkakawala. Ngayon, sinasabi niya, napilitan lamang siya. Sa ilalim po ng Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, meron lamang siyang 10 araw para i-repudiate o di kaya baliwalain. Meron po ba siyang ginawang gano'n sa loob ng 10 araw matapos siyang pumirma ng kasunduan? Kung wala po,
iyari po siya dyan. Wala pong pagtanggi, walang repudiation. Ayon sa katarungan pambarangay law, nananatili ang kasunduan niya. At yan ay matibay na patotoo na tinatanggap niya ang kanyang pagkakasala. Alright. Thank you very much, Attorney, no, sa inyong panig tungkol dito po sa sumbong nito. Maraming salamat, Attorney Batas. Maraming salamat po at maraming salamat po muli dito po sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Salamat po Ginoong Ben Tulfo sa kanyang pagbibigay ng pagkakataon kay Batas Mauricio maging bahagi ng kanilang paglilingkod dito po sa ating mga kababayang naabuso. Ben Tulfo po yan, kontra abuso. Kagawad, nandiyan ka ba? Yes po. Maraming salamat po sa inyo, Kagawad Jean, sa pagtanggap Thank you namin po. tawag Thank ngayong you, araw. sir. And then ngayon naman siguro, balikan lang natin ang mobilisan itong si Christopher. Christopher, nandiyan ka ba? Oo, sir. Ano magiging sagot mo doon sa sinabi ni Attorney Batas? Nung may kasulatan po na yun, nung gabi rin po na yun, hinabol ko na po yun. Hinabol mo yung alin? Yung ginamit naming kasulatan nung gabi na yun, yung nawala ako, Bakit ngayon mo lang sinasabi? Inaano po namin yun, tapos ang ginawa is... Ay, naku, Christopher, hindi na kita kakausapin. Kung kayo po yung naniniwala dyan, okay lang po na sampahan niyo po ako ng kaso. Kasi, Ay, naku, Christopher, mukhang malakas ata ang tama nito. Tuktokan kita sa ulo dyan mamaya, hindi ko maintindihan. Well, tapusin na lang natin dito. Anong gagawin mo, sir, para dito kay Sir Jonathan? Ang sasabihin ko dito, hindi ko siya paalisin dun sa lugar hanggang ayusin mo yung problema mo. Problema mo, ginawa mo to, padlak-padlak ka kasi nag-i-involve ka pa dyan, imbis na hinayaan mo lang sana ang pakiusap ni Kagawad, hindi ka sana masasangkot dito sa pangyayaring ito. tama po kayo, sir. Ayusin mo yung problema na to dahil ikaw ay naakusahan. Nagbigay ka na ng unit. So basically, admission na yun ng guilt eh. After ng programa, tatawagan namin yung Kagawad, tatawagan namin yung XO na hindi ka dapat paalisin dun sa lugar. Opo, sir. Alright? Hanggang sa ayusin ni Christopher yung sinasabing problema laban sa'yo. Alright? Opo, sir. Salamat po. Alright. So maraming salamat sa iyo, Sir Jonathan, sa Maraming paglapit salamat dito. din, sir. Alright. Salamat po. At dyan tayo nagtatapos dito sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbong at tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kadigiwan. Ito ang hashtag, ipabitag mo. Sir Ben Tulfo, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin na matagal ko na pong namumroblema sa problema kong ito. Ang tagal ko pong na-stress naming mag-asawa. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong at nalinawan na po kaming lahat. Kay Sir Carl Tulfo, sa maganda mo pong pag-imbestiga, nalinawan po ako ng husto. Maraming salamat po sa bitag. Thank you po.